sisters, I'm Jimpy. And I am Lynette. And welcome to another episode of Taco! And with us today, ang stars ng bagong teleserye ng ABS-CBN na You're My Home, Paul Salas and Mika de la Cruz. Testers! Yan. So yun nga, kasi as I mentioned, part kayo ng bagong teleserye ng ABS na You're My Home. So, what is You're My Home all about and your roles then? You're My Home is about, syempre, family, kwento ng pamilya, at meron din kwento-kwento bawat character. So, ayun po yung mga dapat abangan nila, kung ano yung kwento ni Christian Vergara, kwento namin magkakapatid, tsaka kwento rin ni Mika. So, lalabas po yan. And of course, You're My Home is about family. Kaya yun po yung title. And yung role ko po is Vince Fontanilla, yung nawalang bata. So, okay. Siya magpapaikot ng story. Kasi nag-revolve po yung story sa relationships, not just family relationship, not just mga love, even din sa friendship, even din sa teen love, and even din sa relationships ng bawat isang character namin. So, sobrang daming dimensions po ng story. Napaka parang talagang ginawa ng kwento bawat character and baga-unfold yun unti-unti. Syempre dahil sa naging cause ng problema na si Paul na nawala. So, ayun po, ang daming ma-unfold po tungkol sa mga characters dahil dun sa nangyari sa kanya po. So, love team ba kayo dito? Yes po. Wow. Ayun. Polka man. Polka? Ano? Polka? Dahil malapit na Polka gawin. nuts. Anong magiging relationship mo kay Paul? Ako po dito si Jennifer. Bale, we're para kasing batang mga navotas po kami. So, ako, Bruce ko, na Best medyo friends tomboy-tomboy. Best friends po kami. Tapos, hanggang sa, yun nga, tahimik yung buhay namin. Lagi lang kami nagkukulitan hanggang sa nagkaroon ng problem na hinahanap si Paul ng totoong pamilya niya. Pati po kami maapektuhan doon ng mommy niya, ng mommy ko. Yung mga characters po na nandun, na based sa Navotas story naman po. Yun yung story namin nila Paul. Yun po yung sa Navotas kami. So, ayun. Yun po yung character. Ako po si Jennifer. Lagi na nakagapay po sa kanya. And eventually, may love story po kami madedevelop po. Is it your first time working together ba? Or nakapag-work na kayo sa mga previous projects? Mga youngs dati. Yan yung dinirect kami ni Direk Jerry Lopez. Yung kay Christine. Oo, tapos sinabi niya sa amin na, gagawin ko kayo love team, ganyan, pagkalaki niyo. So, hindi rin kami makapaniwala. Ayun na. Hindi kami naniniwala dati. Gulat kami, tinawagan na lang kami. So, nakakatuwa. Ngayon na. So, tuwan-tuwa rin kami kay Direk Jerry, siyempre sa pagbibigay ng tiwala sa amin. True siya sa words niya, sa amin. Wow. In fairness siya namin nagsasabi ng gano'n, pero hindi naman nila tinutupad. After 10 years, sana yung project na sinabi mo, di ba? Pero sa amin, hindi kami nag-expect though, pero nagulat kami na biglang tumawag si Direk na si Paul nga daw kasama ko. Sabi ko, wow, yun na yung sinasabi niya na So, sobrang bait po kasi na Direk Jerry. Natutuwa siya sa amin dalawa. Ikaw naman, Mika, kasi as you mentioned earlier, na parang Bruce ko yung role mo dito. Di ba? Sa Mirabella, maldita ka. Sa Love You, third wheel ka sa NLEX. So parang ginawa mong adjustments dito sa... Ganyan yung galing na Ano yung naging actress. changes? Ano po kasi ako medyo boyish po talaga ako magsalita. Okay. Po. Yes po. Even magdamit po. Actually, naka-heels lang ako. Pero usually, laging black, laging So, mas madali sa akin tong character na to. Lalo na, medyo comedy kasi ako dito eh. Medyo may pagka-comedy yung role ko pag nagda-dialogue kami ni Paul. Ako yung katawa-tawa ko. So, ako medyo malapit sa akin yung character ko. So, actually, hindi siya that challenging like nung past role ko sa Mirabella kasi yun talaga sobrang layo, sobrang hirap ng kailangan kong gawin po. So ngayon po, enjoy lang kami sa set, parang normal lang, gusto kasi nila natural acting. So ayun, wala naman po masyadong adjustments po, I just have to get into character po, yun lang. At least hindi ka na maldita. At least hindi na ako babatoy ng pamati. Ito naman sa'yo, Paul, parang ito yata yung first major role ba na naibigay sa'yo, tama ba? So, how does it feel na naibigay sa'yo to? Sa poster din, di ba? Yung hindi man kita yung face mo, pero ikaw yung Siya yung, Siyempre, malaking pressure din sa akin. Okay. Kasi of course, mga veteran actors, actresses. So,
malaking tulong rin naman po sila Direk Jerry ang Star Creatives kasi sobrang bait nila tsaka sobrang nagtiwala sila sa akin. So, talaga nagpapa-thank you ako sa kanila and sobrang naman yung tulong na naigawa nila sa akin. Like, bago kami mag-tape ng You're My Home, nag-workshop ako, ganyan. And ayun naman po, nakukuha ko naman po. And hanggang ngayon nag-workshop pa rin ako. Siyempre, ayoko namang masabihan ng mga bad na comments about sa role na gagampanan ko. So, ayun lang po. Talagang ina-accept ko rin yung challenge. Pero pressure din. And then sa naman, kasi since love team kayo, so parang nakita ko yun sa mga Instagram niya na parang you're always together. So, even before by You're My Home, you're really close na. Actually, kami po kasi ni Paul, ang tagal po namin bago kami nagkasama ulit eh. So medyo nagkaroon kami ng time na hindi kami, actually bago hindi kami nag-uusap na eh. Kasi ang tagal nung last naming role, 10 years old. Mga ganun pa rin kami. So sobrang layo nung na nagka-work ulit kami. Kasi usually pag guestings din, hindi ko nakakasama si Paul. So ngayon, actually, sa You're My Home, nagkaroon kami ng parang group. Nagkaroon kami ng parang group po na yung kasama namin sa mga nabotas. Yung actually friends ni Paul, barkada po namin. Na ako lang yung babae actually. Ayun po, naging close kami sa set. Di namin alam kung paano. Tapos ayun po, lagi kami lumalabas. Nagsusubik kami, tatambay kami sa cafe ni Paul, yung Travel Bean po ay sobrang sarap po ng pagkain. Nag-promote ka pa. Yes! So ayun po, doon kami tumatambay. Tapos pag taping, sobrang chill lang. Kasi yun nga, nagkaroon kami ng barkada. And mas naging close po kami nito ngayon. Di ba kasama niyo yung si Miss Dawn and Richard Gomez? Ako rin, nalilito rin ako eh. Nalilito ko yun, Richard Gomez. Diba? So how was it working with them? May mga binibigay ba silang advices sa inyo or anything na Ako kasi si Tita Don, naka-work ko na siya nung mula sa puso dati. Ako yung kapatid ni Kuya J.M.D. Guzman doon, ako si Warren, yung dati si Patrick Garcia. So, ako medyo mas comfy na rin ako ka-work si Tita Don kasi naka-work ko na siya simula nung mula sa puso. And sobrang bait naman niya. So, nung bago pa lang kami mag-taping ng You're My Home, medyo kinakabahan ako kay Tito Gomes. Siyempre, di ba? Kasi hindi ko pa masyadong nakaka-work in. Si Tita Don, syempre matagal na rin, baka hindi niya na ako maalala. Pero nung nakita niya ako sa first taping day namin, nagulat siya, laki ko na daw, ganyan. So, natutuwa ako. Pero syempre, napipressure din ako, naka-work sila. Pero kapag inisip ko kasi yun, hindi ko magagawa yung trabaho ko as a character ko. So, hindi ko naman iniisip and mabait naman sila katrabaho. Masarap katrabaho sila, Tito Gomes. Actually, ako po, na-intimidate ako at first kasi, syempre, first taping, so nahihiya ako lumapit sa mga stars. So, nandiyan lang ako sa tabi hanggang sila yung makapansin sa akin. Tapos, napansin ako. So, I felt intimidated po talaga at first kasi never ko po naka-work si Miss Dawn and si Kuya Gom. So, I don't know what they're like, diba? If baka mamaya mapansin yung acting ko or baka mamaya may ugali ako na hindi pleasant for them. So, I don't know po, hindi ko alam kung paano sila i-approach at first. Pero nung after siguro 2 taping days, kasi hindi ko po sila madalas kasama pag sa taping. So, nasa other side ako ng story. So, ayun, nung medyo napunta na kami sa part ng story na dinadalo ko si Paul sa bago niyang bahay, dun sa nung nakuha na siya ng totoo niyang family. Doon medyo nakilala ko sila Miss Dawn. Pag nasa car kami, mga tracking, nakakausap ko siya. Nakabiruan naman. So, nakakabiruan. Nagkakaasaran po kami. So, ayun po, doon ko na, mali naman po yung parang perception sa kanila po. So, ayun, comfortable na naman po ako sa kanila ngayon, even po kila Ate Jessie. So, ayun, masaya naman po na sila yung katrabaho ko kasi syempre po, sobrang big stars. I'm really, really blessed po sa project na yun. So ayun, bukod sa magkasama sila sa You're My Home, meron pang isang common ground, si Mika and si Paul, na pareho silang merong showbiz blood. Kasi si Paul, your father is a dancer ng Universal Motion, while Mika, ang sister mo si Angelica de la Cruz. So yun, meron bang pressure sa inyo na, kumbaga, dahil syempre, your parents and your sister naman ay meron ng, kumbaga meron na silang sa showbiz. And kayo you're just starting, Ako, pressure. Lalo na inaasar ako ni Daddy palagi. Ay, really? Napantayin
yung Pagka moves mo. pinaguguluhan ako sa show, sinasabi niya, iba pa rin ang UMD. Pagka kami pinaguguluhan. Ganyan. So, syempre, kami katuwaan lang kasi natutuwa na rin ako na nasusundan ko iyapak ng kasikatan ng UMD. Oo naman. Although hindi ko naman naabutan sila Kuya Bong naman nagkukwento, sila mga kasamahan niya dati. So, di pa rin ako naniniwala pero ano rin, sobrang ano na rin ako, tuwa na ano ko yung yapak nila. And then, ikaw naman, Mika, how does it feel na ate mo si Angelica de la Cruz? Paul, tama na. Kay ate po, actually, sobrang galing. I don't know, for me po. Magaling po kasi talaga si ate umarte. So, sa singing po, wala naman po masyadong pressure kasi po, mas into singing naman po ako. Pero po, when it comes to dancing, I can't beat my sister. Pag when it comes to acting po, sobrang layo ko po sa kanya. So sa akin naman, wala namang pressure kasi I love that. Kung hindi niyo ma-appreciate yung acting ko, then appreciate my sisters. So sa akin, walang sinong mas magaling or ano, wala pong ganun sa akin. Ang nakaka-pressure lang po, siguro yung expectations ng staff, lalo na MMK po kami ni Ay, oo nga. Nag-MMK po kami. Sobrang, doon ko na-feel actually yung pressure kasi Miss Claudine worked with my ate before. Baka mamaya ma-compare ako na, ay, you're not doing good as well as your or baka may mali sa acting ko. And syempre, sa directors po, sa staff na baka they're expecting so much out of me dahil magaling yung ate ko. So, ayun, sa ganun naman po ako na-pressure and sa ganun naman ako nahihirapan. But at the end of the day, magkaiba naman po kami. And may kanya siyang style, may kanya akong style. So, sa pag-compare po sa ate ko, wala naman po sa akin yun. Kahit ano pong sabihin nila, I'm proud of my sister po. Yun. Speaking of true to life, maisingit ko lang kasi nag-MMK ka nga with Claudine kanina, di ba? Parang gusto lang din, syempre namin malaman, how does it feel working with the Optimum Star? Actually, at first po, I was super scared kasi it was my first time working with her again after a long time. So sabi ko, hala, baka yun nga, parang baka hindi din ako maalala or baka... Pero same, pagdating namin doon, ang laki mo na! Yun Pero sa first time ba na? Isa pa lamang po. So, ayun, pero surprisingly po, she's very, very nice and she's very accommodating po sa akin. After ng crying scenes namin, yakapin niya ako. Kasi usually after crying scenes, hindi ako makabitaw eh. So, ayun, yakapin niya ako, bibigyan ako ng tissue, even nagsaspray sa legs ko ng mosquito spray. So, she's really nice. Surprisingly po, bait po ni Ate Claudine. And, ayun po, inalagaan niya po ako during our shoot po. So, sobrang saya po. Sobrang kwentuhan na kami sa set. Para po siyang teenager lang din. Kung magkwentuhan po kami nila Kuya Gardo. So, yun po. Saya sobrang. Mika, nung bata ka pa, aware ka na ay, yung ate ko si Kat. Gusto ko rin, I wanna be like her. Parang dumating ba sa point na ganon? O hindi naman? No. Hindi naman. Hindi ko po talaga gusto yung acting po. At I really? I never wanted talaga na mag-pursue ng career. Nag-start po yan dahil ayun, sumali po ako ng SEQ. Doon lang, actually when I was young pa po, yun nga, never kong naisip. But when nung nag-SEQ po, sabi ng parents ko, i-try. So parang, dati po kasi, mahilig ako mag-roleplay. Dahil po, mga costume, yung mga kaibigan ko, bibihisan ko. So parang napansin nila na I have it in me. Pero ako, wala akong interest. So nung tinry ko sa SEQ, nag-enjoy ako. Doon ko na-feel na, ay okay pala to, hindi lang siya sa film, hindi lang siya sa ano. Kasi ang dami naming challenges doon acting, singing, everything. So ayun, doon ako naging interested. But nag-start po talaga after ng SEQ, I started as a singer po. Talaga, yun yung talent ko na ginagawa ko lagi, singing po. Sadly, hindi po ako doon napunta, but okay din naman. Okay din naman po. So, ayun po. Tsaka si Paul naman, I forgot to mention din na ikaw ay pamangkin ni Ding Dong Dantes. Siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan yan. So, kayo ba, nakakapag-usap din ba kayo ni Ding Dong about... Actually, yung last usap namin, yung dumaan siya sa first year anniversary ng coffee shop namin ng family. So, ayun, kasi sobrang busy niya eh. Okay. Nung simula nung nagka-wedding na sila ni Tita Marian niya. Siyempre, naging daddy, na siya, role.
So, nung nag-usap naman kami, tanong niya, kamusta yung show mo, ganyan, yun nga, nakuwento ko yung about sa Your Mind. Tuwan-tuwa naman siya about dun sa show and sa role ko. So, sabi niya na pagbutihin ko lang, ganyan, and yun. In fairness, may hawag siya kay Ding Dong, ah. Oo. Seryoso? Ayan, oh. Ayan. Maniwala. Pero ano naman, kasi since yun nga, meron kayong mga showbiz blood ganyan, pero kayo ba do you spend quality time then with your sister, with your father? Paano yun? Yung time nyo lalo na busy din sa tapings? Opo. Sino? Tama. Sige. Kami naman ni Daddy kasi pagka walang taping, katulad ngayon, ayan, magbabasketball kami. Wow. Ayan, and syempre yung dinner pa rin sa family and ayun, basketball talaga is the ano namin, bonding. Sa amin po ng ate ko, actually ngayon, hindi po kami masyado nagkikita kasi sobrang busy po kami at the moment. Tapos nag-chairman po siya, so sobrang busy siya barangay. Tapos kakanganak niya lang po. So nung buntis siya, hindi ko siya masyadong naalagaan po dahil ang dami po namin naging schedule po, tapings. But now po, nung lumabas po yung baby, bumabawi naman po ako. Doon ako natulog sa kanya nung panganak niya pa lang po. Ayun, sobrang happy siya ngayon dahil po sa baby. So ayun, sa ngayon po, ang bonding namin is sa baby po. Sa ngayon lang. Pero usually matutulog po ako sa kanila, mag-overnight, a week, tapos iikot-ikot po nila ako ng husband niya. Ayun po yung bonding namin ng ate ko. Thank you. Do you share kakikayan din ng ate mo? Yung parang nagpa-pamper Hindi time? kay ate ko eh. Really? Actually, siguro huli kami nagpa-spa together. Pero a year ago na, sobrang tagal kami nagaganon eh. Ang bonding namin dati Muay Thai, gym. Wow. Dati. Tapos nagbabatangas kami. Ate ko. Muay Thai. Tapos pumunta kami sa Batangas, sa resort ng husband niya. Tapos we do stuff lang na parang bagets. Kasi si ate ko sobrang isip bata din. So ayun, hindi siya kigay. Parang ako. Sa ngayon, ano pa yung gusto niyong ma-achieve sa career ninyo? Ako yung, Hindi siya tuloy. parang maging yan, katulad niyan, sila Tito Dingdong, sila Tito Richard Gomez, at marami pang iba na mga kaalepo. Ako siguro maging ganun, para lalong mas maging madali sa business nga, syempre magagamit mo yung maging mga connections. So yun yung mas ina-achieve ko ngayon sa career ko. Syempre ayoko rin naman makalimutan sa showbiz, kasi grabe rin yung mga hard work na ginagawa ko like then, and yun lang yung mga gusto kong ma-achieve sa career. May dream role ka pa ba na gusto mong gawin? Ako gusto ko yung maging action star naman Action o kontrabida star. ganyan. Kasi Kaya pala ako nga eh. kasi puro na lang ganyan yung maamo na Patwitang, ganyan, diba? Kaya gusto ko naman yung mga dream role ko, yung mga kontrabida na mga Yes. action star. Bang bang wag. Bang bang wag. Provinciano. Ito naman si Mika Mika naman. naman. Yung gusto kong ma-achieve ko. Yes. First of all, ayoko po sumikat. Sa totoo lang. I just wanna stay there po. Ayoko yung masyadong sikat kasi hindi ako makakapag-mall. Hindi ako makakalabas on my own. Sa akin lang, I wanna be remembered lagi. I wanna be appreciated for my acting, sa talent, hindi sa pagpapaganda, hindi sa siguro nga, to be appreciated, remembered, and not forgotten. Kasi, ayun nga, daming sumisikat, pero after, nawawala. So, ayun lang, kahit di ako sumikat, basta I'll stay there, basta I'm working, basta may kumikita ako, nag-e-enjoy ako sa ginagawa ko. Kahit dun lang po, and I'm not taking it as yung main career ko naman po eh. As soon as I graduate, I'll go into business po. So, I'll focus on that. And for pleasure po, and yung showbiz life ko po. Yun po. Gusto ko maging Angelica Panganiban na kahit walang kaya niya on her own. And hindi siya sobrang laging on top. But she's always there po. And she's always remembered. Yun po. Yung dream role mo na gusto mo pang gawin? Dream role? Siguro po, actually, action din gusto ko. Action din. Yo. Ayan, bang bang bang. So, magiging love team pa rin kami.
action na ano. Pwede. Oh, Direct Jerry, alam mo na. Direk. Sila yung laglag bala. Actually, may lik ko kasi sa baril po. Ay! Grabe naman. Oo nga pala, ano. So actually, nami-miss ko na nga po siya. Niyaya po nila ako before na mag-competition daw po. Kasi first time ko po sa shooting range lang naman po, nakakatama po ako. So, Wow. ayun po. Yung first ano mo sa gitna agad. Pero mga pangatlo, ganun. So, ayun, action din. Gusto ko parang Lara Croft. Wow. So, gusto ko parang kick-ass, ganun. Chloe Moretz. Kaso yun yung sad ako about, hindi masyado interested ang Filipino film sa ganun classic movies. Unlike sa States, yun yung sobrang na-appreciate ko. Like, dito kasi parang puro MTRCB, puro bawal na hindi siya masyadong true to real life na nangyayari. Parang it's all candy, ano yun? Sugar coating. Sugar candy. Saan ang galing yung candy? Parang it's all Sweet sugar naman. coating. So I want yung parang true to life na kung ano nangyayari talaga. Like, yun nga, action film, laglag bala. Ayun po, gusto ko ganun. Ito naman, punta naman tayo sa medyo cute-cute lang. Kasi ngayon, syempre, may mga naliligaw ba sa'yo ngayon? At ikaw naman, may mga nililigawan ka ba? Parang ganun. Di po ako pumapayag na mga ligaw-ligaw po eh. Pero okay naman po yung mga inspiration na positive yung effect sa amin. Pero kung hindi, Goodbye. ganun po. Ayun, yun yung advice sa akin ng ate ko. Bawal pa po ako sa boyfriend stuff. So, ayun nga, puro tropa, puro ganun po muna. Ikaw naman, Paul, meron bang... Ako, career mo na iniisip ko eh. Yes. Naghihintay lang din ako Parang for magkatampay the... tayo. Oo. Eh, mali mo naman. nasa... Ano? Hindi, joke. So, hindi ako, career mo na yan. Waiting for the right time na... Nasa right time naman yan. Yung ganyan. Yun. Ikaw, Mika, sino bang celebrity crush? Meron ba? Celebrity crush. Naku, baka mabash na naman ako. Ay, nako. Ay! James Bakit? Reid po. Okay, si James Reid. Niniwala na. Basta forever. James Reid po, tapos, John Lloyd. Ay, parehas tayo kay John Lloyd. At second chance, no? Yes. Yan, oo. Ikaw naman, Ikaw, Paul. Paul. Sino sa'yo? Hindi, RC Munoz. RC Munoz. Wala sa... Ann Curtis pa rin. Of course. Red Hips. Mika. Oo, di ba? Ayun na. Pero ito, medyo serious state lang. Kasi parang kanina nga, tama-tama nga na may tayo ngayon. Kasi parang nabasa ko kanina na parang 13 is the new 19. Yung mga, kumbaga, yung na-experience dapat ng mga 19-year-olds. And parang ngayon, nauuso na din sa mga younger generation. Kayo ba parang naniniwala ba kayo doon? Na parang mas adventurous na ngayon yung mga teens? Tingin ko, no? Kasi mga bata nga na mga 4 years old. Naka-iPad na. Tapos, syempre, iba na rin yung mga, ngayon, lahat ng going bulilit. Nakikita mo, naka-airboard na sa ABS. Kuya Paul, oh. Airboard na ako. So, ako naniniwala ako na, lalo na sa mga gadgets, iba na yung generation. Hindi katulad ng bata ako. PSP lang, Game Boy, gano'n. So, Ikaw? Ako po kasi lumaki ako yung laro ko mga pang batang kalye po eh. Hindi sir, mga Chinese garter, 10-20, mga ganun po. And then ngayon, sobrang addict na ako mag-cellphone. So I think really, ganun na po yung generation ngayon na kesa naglalaro ka sa labas, nag-enjoy ka with your friends, nag-aayos ka ng Instagram feed mo. and masama rin yun. Oo, actually. Pangit siya. Experience mo madati. So ayan, dahil mga laro-laro na rin naman ang mga sinabi nila Yes. ngayon, it's now time for our Pep Talk Challenge! At nandito tayo ngayon sa ating Pep Talk Challenge! At ang challenge natin ngayon ay flip the cup. Yun. Anong gagawin natin? Ang gagawin lang natin, at kailangan lang natin siyang ma-flip gamit yung finger natin, ganito. O kunyari na itayo siya, ganyan. Ganyan ang gagawin natin. Ano ba yan? Gusto niyo ba?
Pero sige. girls versus boys. Girls versus boys. Okay. We only have 2 minutes. At kung sino yung mas maraming may naitayo na ganito, sila yung panalo. Within 2 minutes. Yes. Pag natalo may challenge. Sila. Oh my Yes. God. Oh my- It's no challenge. Sige. Kaya niyan. Girl power! Sino Kaya natin. Wait, Pick. digit muna tayo, Mabs. Ba't topic na lang kayo? Isa lang. Isa lang. Sige, isa lang. Sada. Ay, Akala ko isa lang. Bato. Bato. Pick. Bato. Pick. Pili kayo. Sino? Oh my. Sino? Sige, sila muna. Oh my God! Timer starts now. 1! Okay na, okay na yan. Ay! Okay na yun. Okay. Okay mo na siya. Ganun ba yun? Iitayin nyo na yung dalawa. Oo, itayo niyo na yung naman. Ay, ganun. Ganun ba yun? Oh, wala na Oh oh. my God. Oh. Wala. Ilang minute oh. 10 seconds, 10. May pressure. Wala, oh. Wala na. Hindi man. Nakaka-pressure sa iya, no? Wala na ba? Oh. Nakaka-pressure sa iya kasi ikaw na yung last, oh. Tapos matatalo pa kayo pagka hindi mo tayo yan. Oh. Wala na, oh. Ano ba kasi hinahan mo ate? Hina. Wala ka sa mga. Walang gaanong pressure. Kaya marami ka. Oh, wala Kaya na. yan, go, Wala girl. na. 1 more minute. Kaya, tayo pa yung sa'yo. Timer starts now. Wala. Hindi pwede. Hindi, yung girls, 58.28. 58.28 Kaya- second. Kayo? Ang boys. 30.8. Boy ako kayo! Boy na boy si Bayan? Pagbigyan. Power pa din. Yeah. Siyempre, kailangan mo dahil ikaw ay into singing at ikaw ay into dancing. Yes. Kaya magsasample at di lang ikaw ang group niya ang natalo. Ikaw ang mauuna mag-sample. When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of things that I don't know. When tomorrow comes, I'm gonna roll it down. And it's like a fire. Ano ba? Oh, ano na? Gotta know I'm flying, I sing along, and I sing along. I get a light when I got you and I look around me, I see sweet life. Nililito mo ako! Masabay ako sabihin. Okay, 1, 2, 3, go! Stuck in the dark, but you're my flashlight. Getting me through the night. Can't tell my heart when you're shining in my eyes. Can't lie, it's a sweet life. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. Getting me through the night. Wow! Okay. And ayan, si Paul naman ngayon ang magtuturo sa amin how to dance. Ano yung tuturo mo sa amin, Paul? Challenge. Pinakasikat na sayaw, Nene. Nene. Oh my gosh. Oh, ito, Nene. Paano ba? Ano yung first step? Ang ibig sabihin kasi ng whip, yung whip na gumagano'n muna. Ah, okay. Yung mga Mga ganon. yung mga pro. So tayo, gano'n naman. Tapos ang One. pinakasikat, yung Nene. Ah, okay. Parang atras yung paa mo na. Paano? Atras yung paa? Yan. Okay. Paa mo na. Tapos yung parang yung katawan, parang relax lang, parang umatras yung gano'n. Relax lang, so parang ganyan. Yan, parang gano'n lang. Pag-atras, parang gumagano'n. So parang tinaas nila yung kamay nyo ng gano'n, parang umatras. Oo, gumagano'n lang. Ah, Hindi okay. ko rock lang to, gaganyan ko. Ah, okay. Oo, mga ganun. Oh, yan, mga ganyan. Oh.
Right? Oh. Sige na. Solo na. Oh my God! Whip. Oh. Sige na. Paano ba to? Yun na. Ano? Yeah. Galing. Diba? Yan. Dahil dyan, i-promote nyo na ang iyong bagong show sa namin kayo mamamanood. Pakiabangan po natin ng You're My Home. Gabi-gabi po yan after ng On the Wings of Love. Mondays to Fridays. Ayan po, mapapanood niyo po kami doon ni Paul. Yes, and syempre starring Tito Richard Gomez, Tita Don Sulueta, Jessie Menjola, Sam Concepcion, JC De Vera, ako, Mika De La Cruz at marami po pong iba. So ayun po, Monday to Fridays, You're My Home after On the Wings of Love. Yes, Paul, may bago po kami cast. Ang mga totoong kumidnap. And of course, where can we follow you? Social media account. Social media account. Follow me po on Twitter and Instagram at Mika DIA Cruz. And yung Facebook fan page ko po, Instagram Cruz Official. And actually yun lang. Ako Twitter, tsaka Instagram, tsaka Shots, kung alam niyo yung Shots, mga may iPhone. At Paul Andre sa alas lang. So yung Andre yung last R-E. E-R-E. So yung... Walang Snapchat. Ako Snapchat, Paul Suwagi. Yan. Yung Suwagi. double G-N-Y. Yan. Ako wala. Yan, so that's it, Pepsters. I am Lynette. And I'm Jimmy, and this is Polka. Polka. Thank you, guys. Bye! Thank you! Welcome to your home. Ikaw naman, Angelica. Angelica! Oh my God! Sorry! Sorry! Kasi sobrang kamukha ng ate niya. Ngayon ako na-pressure na